Well, in-expect po natin na the Vice President, if she actually answers, will raise jurisdictional questions, constitutional questions, and yung pong actual response no, doon po sa each and every article of impeachment. Kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na nito ang writ of summons ng Senate Impeachment Court araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Kalakip ng summons ang Articles of Impeachment, annexes at USB drive na naglalaman ng nasabing dokumento. Binigyan ng 10 araw ang Vice Presidente para magsumite ng tugon sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ayon kay Bicol Cerro Party List Representative Terry Didon, isang House Prosecution Panel member, ito na ang huling pagkakataon ng pangalawang Pangulo para tugunan ng alegasyon ng impeachable offenses. Gate din ito, handa silang sagutin ang magiging tugon ng pangalawang Pangulo. Ngunit naniniwala rin itong posibleng questionin na naman ng kampo ni VP Duterte ang proseso ng impeachment. Wala naman po nga nagbabawal doon po sa pangalawang Pangulo na magbigay po ng kanilang challenge pa rin po sa jurisdiction, lalo't higit hindi pa rin naman po nila binibitawan yung pong kanila pong petisyon sa Korte Suprema. Our expectation is it will be more substantial than what had been submitted before. No, kasi in the previous answer po to the House Committee on Justice, it was basically just a very short response to all of the allegations. So hindi ho talaga point per point. Ayon sa kongresista, plano ng House Prosecution Team na unang ipresenta sa paglilitis ang mga ebidensya at testimonya kaugnay ng Article of Impeachment na matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sunod ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds at panunuhol. Samantala, inihayag naman ng House Prosecution Panel na may budgetary needs ang team at galing ang pondo sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kamara. Also that budget for the prosecution and for everything that we'll be witnessing in the coming days once the actual trial begins. From the budget of the House, from the MOOE. Pero nilinaw ng prosecution team, wala silang matatanggap na karagdagang sweldo para rito. Libre rin umano ang serbisyo ng private prosecutors na tumutulong sa House Prosecution Team. Isa sa kanila ang veteranang litigator na si Attorney Lorna Kapunan. Yung pong dekada ng kanya pong karanasan, sinusubukan naman niya pong ibigay no, sa mga public prosecutors. No? Particularly po in trial techniques, no? Yung pong handling of evidence, presentation of evidence. Malaki po yung iniaambag po ni Attorney Kapunan sa amin pong lahat. Sa larawan namang ipinadala ng kongresista, kita ang ginagawang paghahanda ng House Prosecution Team sa inaasahang paglilitis kay VP Duterte. Kabilang na ang pagtalakay ng House Prosecutor na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa Rules of Procedure at Evidence. Posible namang sa Hunyo na mag-umpisa ang formal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte ayon sa pagtaya ng House Prosecution Panel. Pero depende pa rin ito sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.